Okay, pwede pong magkaroon ka ng isang susi, pero mayroon pong susi kasi na ang tawag doon ay master key. Oh, master key. Isang susi, pwede buksan lahat ng susi. Master key po yan. Magandang araw pong muli, mga kapatid. Sa amin pong mga taga-subaybay, saan man kayo ngayon sa mundong ito, kami po'y nalulugod na kayo po ay laging nanonood sa amin pong mga ipinapakita rito ng mga videos. At alam ko na marami na rin po kayong natutunan at marami din kayong katanungan. At marami din kayong katanungan na nagkaroon din ng kasagutan dahil sa amin pong binabahaging video. Ito po ngayon ang amin pong panibagong video. Ay amin po ito po'y karugtong sa aming mga itinuro na nakaraan about the case of the kingdom, no? Although hindi naman klaro doon sa Bible kung ano ba ito talaga, hindi naman specific, na nakalagay kung ano bang mga case na ito. Because ang mga case na ito, napakarami po na case na ito. Amen? Pwede po kasi maging case, yung isang key, ang knowledge, sa knowledge yung wisdom, salvation, understanding, power, faith, and trust, and anything. Pwede po maging case po yun. Sa kaharian, pwede rin financial mo, pwede rin maging case yun. But generally, there's only, yung lahat ng yun ay nakapaloob lamang sa isang key. Amen? Kaya nga po, these keys are the authority of the church. And then specifically, the authority to determine who will access to the kingdom. Yun po yung kaya natin ipag-uusapan ngayon. Itong mga susi. Alam natin pag susi, dalawang bagay magagawa niya, ang makakapagbukas at makapagsasara. So, ako po si Pastor Brong Tayab at si aking partner ay si... Ako naman po si Pastor Jose Reiner na nagsasabing pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Yes. In the Jewish faith of that day, noong panahon na yon, ang titulo po ng Mesiya o ang anak ng buhay na Diyos ay nakareserba po exclusively for the Messiah. Yun po yung nakasanayan po nila. O kaya the deliverer of Israel and hope of the world had been prophesied for century. Nakaprophesy na po siya. Kaya nga po sabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng sinulat ng mga propita at ni Moises ay patungkol sa Kanya. So Simon here was confessing his belief that Jesus was the Messiah. Yeshua tells Peter that he did not arrive at his knowledge through his own understanding. It was given to him through the supernatural revelation by the Father. Kaya mga partner ngayon, ang ating pong dapat pong malaman ng ating pong mga taga-subaybay, ano ba ang masasabi mo doon sa pagkasabi ni Jesus Christ doon kay Peter about the keys? Sabi niya kasi, I will give you the keys of the kingdom of heaven. No? Dito sa, babasahin natin yung Matthew chapter 16. Sabi dito, verse 16, Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. Verse 17, Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Meron pang, dahil po sa isang confession na sinabi ni Peter na ang pagkakilala niya kay Kristo, yung Messiah. Sabi dito, yung knowledge na yun ay hindi nagsisimula mismo kay Christ o kanino mang magaling na rabay sa kapanahon ng yun, kundi ang kapahayagan na siya yung Christ, siya yung pinakaantay, no? Ang buong Israel ay nag-aantay po talaga sa panahong ito ng pagdating ng tinatawag nilang Messiah. At ang knowledge na yun na dumating kay Pedro, hindi galing kanino man, kundi galing sa
Ama. So, kung papansinin po natin ng maigi doon sa 2 Samuel chapters 17 verse 14, may pangako doon ang Diyos kay David na isa sa mga lahi, specific na lahi ni David, na tatawagin niyang anak. Sabi ng Diyos, tatawagin niya akong kanyang ama at tatawagin ko Yung anak. na anak. At ang kanyang kaharian, I will build His kingdom, I will establish His kingdom forever. So pag sinabing forever, itong kingdom na ito ay hindi ito literal. At ang yung seed din ito ay kapag magsimula na siyang maghari, talagang forever na. Yun nga yung tanong diyan ba, partner? Kasi, nung time ni Jesus Christ, nung hindi pa po siya napako sa cross, hindi pa siya namatay, hindi pa siya umakyat sa langit, ang kanyang mga disciple isa sa mga disciple na nagtanong na itatayo mo na ba ang kaharian ng Israel? Kaya po yung araw ng palaspas, yung nilatag nila yung mga talit nila sa daan at dumaan si Christ na nakasakay sa donkey, in-expect nila na yun na yung araw na darating na itatayo ng muli ang kaharian. Pero nagkamali sila kasi kung yun nangyari, yun ibig sabihin yung kaharian kasi pag sa lupa, mayroon ending ito. Hindi ito hindi ito everlasting. Alam naman natin pag everlasting kingdom, wala itong katapusan at mangyari lamang to spiritually. Spiritually, hindi ito mangyari in physical. Kasi alam po natin yan. So ngayon, itong bagay na ito na yung ating pinag-uusapan ngayon. Yung about the king, no? Si Christ, yung king. At ito yung nagkaroon ng pagkaunawa si Peter na yung taong nasa harap niya, ito yung katuparan ng pangako kay Haring David. Na ito yung anak ni David, lahi ni David actually, na magiging king ng Israel, ngunit ang kanyang kingdom ay forever. Alam naman natin sa topic natin, the kingdom of God in Israel, na ang kingdom na ito ay nawala. Yung literal, yung government, political kingdom talaga ng Israel, nawala nung sa Israel, yung 10 tribes nung 722 BC, sa panahon naman ni King Zedekiah noong 586 BC, nawala yun. Kaya simula noon sa 586 BC hanggang sa panahon ni John the Baptist, no, mapapansin natin wala talagang prophet. Kaya nga si John the Baptist tinawag na huling propeta ng Old Testament. So siya yung pinakahuli dahil doon na nagsalita ang Diyos. Ngayon, ang inantay ng Israel, hindi yung spiritual. Ang inantay nila yung literal kingdom. Kaya, ang pagdating ang unang itatayo ng Diyos na kingdom, ang unang niyang i-establish, yung spiritual kingdom. Kaya yun ang ikalimang kaharian doon sa pangitain ni Prophet Daniel. Kaya nung sabihin ni Christ, na upon this rock, I will build my church. Akala kasi natin, ang church ay tumutukoy sa isang building, no? Pinag-usapan na natin na ito ay hindi building po, mga kapatid. Ito po ay tumutukoy doon sa mga tao. In the Greek world, sa kapanahonan yun, ang ecclesia was not a religious building. It was a legal governing assembly of citizens called out to conduct the business of a kingdom. Yes, mas partner. Kasi unang-una, hindi talaga tinutukoy ito ni Christ yung specific building because he already know, mayroon namang synagogues that time, mayroon pang temple that time. Kaya yung sinasabi niya rito kay Peter, I will build my church on this rock. Ibig sabihin, tumutukoy mismo ito sa isang tao, sa isang government. Si Peter kasi, isa siyang namumuno sa apostolic age na yon, na kung saan lahat ng mas taga-subaybay niya sumunod sa kanya ay pinagkalooban na rin ng case na ito. Yeah, kaya nga si Peter bilang leader, siya talaga kasi siya ang leader no? Kaya lang yung case na ito, kaya nga sa panahon na ito, in the Roman Empire kasi, and the word ecclesia, ito po isang cabinet. Was like the cabinet in a modern democracy, the cabinet was the powerhouse. So nga yung 12 apostles, ito
Ito yung mga individuals na handpick ng isang hari to receive thoughts, desire, and his passion, and his intent. Bibigyan, no, kukunin ito ng hari, pipiliin niya mula sa kanyang mga citizen, pipili siya ng mga taong gagamitin niya at gagawin niya kanyang kabinete. Na kung saan bibigyan niya ng knowledge. At doon sa knowledge na yon, magkakaroon sila ng power. No? Their job was to take the mind of the king and to turn it into legislation. And others were sent to carry the king's authority and power on behalf of the king. No? So ito po yung bibigyan ng kapangyarihan. So bibigyan ng kaalaman ang eklesiya. Kaya ito ang eklesiya ay isang powerhouse. At kaya si Peter ang leader, siyempre si Peter ang leader, kaya sinabi niya, I will give you the keys of the kingdom. In fact, partner, Yeshua of Jesus Christ ay ginamit yung word ecclesia to describe the body of followers Amen. that he was establishing. Tells us two things. First, the word church itself is a governmental term, okay, rather than a religious term. Yes. And then, second one, this entire discussion about keys, mga susi, and about binding and loosing is not religious, but a governmental discussion. Okay. Kaya dito po yung dapat maintindihan ng mga tagapanood natin. Yung kaya nga, mga manunood, ang discussion nila hindi about religious discussion, kundi ito ay patungkol sa isang governmental discussion. Paano ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay makita ang kapangyarihan, ang kanyang presensya. Kaya ang unang mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng kaalaman, ng binigyan na niya ng ng case ay ito po yung 12 apostles. Yeah. At dito pa partner sa Caesarea Philippi, kasi sa Caesarea Philippi nandoon po ang powerhouse ng Roman Empire, no? Kaya si Christ, para maintindihan ng mga apostol kung ano ang kahulugan ng I will build my ecclesia, sa kanilang kaalaman, alam na nila yun kung anong ecclesia, dahil ito ay powerhouse, government, ito yung mga kabinete ng hari. Kaya si Christ, itinayo niya yung king, yung kabinete bilang king, bilang hari. Siya lang ang may karapatang magtayo, pumili kung sino ang kanyang magiging powerhouse or magiging cabinet niya sa kapanahonan yun. Kung papansin natin, partner, si ang Panginoon Jesus na may Yeshua ay nagsasabi na sa ganung pamamaraan naman ay si Caesar nga ay Panginoon din. Yes. At sa kanyang gobyerno. At sa ito, nag-create din siya ng cabinet na sinatawag niya Ecclesia na sabi niya, I will also build my cabinet, sabi ni Jesus Christ, on the fact that I am the Messiah. Amen. Amen. Because Lord Messiah, anointed King. So, the anointed King, Son of the living God, so kailangan niya magkaroon ng cabinet. Kaya ito pumili siya ng 12. At ang isa pa nga doon ay Judas. So he said to Peter, upon the rock of your confession of who I am. So I will build my government, I will build my cabinet, my administrators who will carry my wishes, my will, and my authority. So si Jesus Christ, nag-establish nila ng hindi relihiyon, kundi isang governmental force. Amen. Kaya dito makita natin ang pagkakaiba, ang talaga malaking pagkakaiba pagdating doon sa secular at saka dito sa spiritual. So ang tinayo talaga ng Panginoon ay talaga, hindi religious power, no? Kundi isang government force. Kaya nung sabihin ni Peter, you are the Christ. Ikaw yung pinahirang hari, no? You are the Christ. Ata ben Elohim. No? Kahim, you are the Christ, the Son of the living God. So, ito yung inaantay nila. Kaya ang itinayo ni Christ talaga, hindi religion, kundi government. Kaya itong government na ito, ibinigay ni Christ yung kanyang susi. At yun yata ang magiging discussion natin. No? So the ecclesia therefore is a secret group entrusted with the secret information for the operation of the kingdom. Amen. No? So,
Yun po yung partner. And then now, we will talk about the knowledge of the secrets. Ano sekreto nito? Ito yung sekreto na ito kung paano magamit ang mga susi. The key to keys is not having keys. Ang susi sa maraming susi ay hindi yung magkaroon ka ng maraming susi. Okay, pwede pong magkaroon ka ng isang susi, pero mayroon pong susi kasi na ang tawag doon ay master key. Oh, Master K. Isang susi, pwedeng buksan lahat ng susi. Master key po yan. So, ang tawag dito, the keys to keys is not having keys. The key to keys is knowledge. Okay? Knowing what the keys are for and how to use them. On another occasion, Yeshua told his cabinet, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. Yes. For example, mayroon ako ngayong 7 susi. Yung isang susi ay para sa main door. Yung isang susi naman ay para sa aking main room, no? Master bedroom. At saka ito sa isang bedroom 1, bedroom 2, sa toilet, sa kitchen, may mga susi yan. Pag binuksan ko ang bawat pintuan na yan gamit ang mga susi na ito, ay mabubuksan ko. Specifically. Okay? Pero mayroong pong susi na ginawa na isang tawag natin master key, pwedeng buksan lahat. Ito yung nakaka-amaze dito po sa atin pong pag-uusapan. Ngayon partner, ano ba itong mga case of the kingdom? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi sabi ni The case of the Christ, kingdom. nung after the parable, nung sower, nagtanong, bakit nagsasalita ka by parable? Kasi ang parable, alam natin ito ay isang talinhaga na mayroong in the spiritual, mayroon siyang literal na kahulugan na nagbibigay sa atin ng unawa sa isang bagay na magkaroon tayo ng kaalaman na idinidaan hindi sa literal kundi sa pamagitan ng isang maliit na kwento na mayroong kahulugan. So ngayon, kaya ang Biblia, mapapansin natin, si Christ kapag nagsasalita, ito ay punong-puno ng mga symbols and parables, figure of speech. Kaya lagi siyang nagsalita through figure of speech, parable. Kaya nung sabihin niya, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Ulitin ko ha, mababasa natin ito sa Matthew chapter 11 verse 13, no? Matthew chapter 11 verse 13, mababasa natin ito. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So sino yung them? Yung siyempre yung mga taong walang pananampalataya, no? Yung mga taong walang relasyon, walang pagkakilala, hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Yeshua. Hindi sila niniwala. So, sino ang mayroong case of the kingdom? Yung mga citizens ng kaharian ng Diyos. No? Specifically, para po sa lahat. Kaya nga, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Amen. So, ito yung case na ito yung magbubukas, siyempre, mag-unlock ng salvation. Yeah. Mag-unlock ng healing. Mag-unlock ng knowledge, no? O ng wisdom. So, siyang magbubukas kung paano tayo, higit sa lahat talaga, magkaroon tayo ng knowledge about kaligtasan. Yeah, the keys of the kingdom defies the law of nature. Kaya sabi ko nga kanina, pwede kong sabihin na yung mga keys na yung laws of nature. Pwede kong sabihin ganon. Pero, i-defy yun ng isang master key. Na isang key na i-defy niya. Sabi dito, the keys of the kingdom defy the law of nature. This means, sin Yeshua walk on the water. Mga taong ito na talaga nakita ang Panginoon Jesus na lumakad sa tubig, nagpagaling naman ng may sakit, nagpatigil ng unos, at nagparami ng tinapay, at marami pang mga miraculous things na nakita ng mga tao sa ma-experience nila, nakasama nila ang Panginoon. But to Yeshua, Jesus Christ, these are no miracles. Okay? I am using keys, the keys of David's house, the divine kingdom, the kingdom of God on earth. They are unlocking in salvation. They are unlocking salvation, healing, peace, authority. So sabi niya, watch me and you will see the kingdom at work and how it should work for you. My Father has given you the knowledge of the secrets of the kingdom and I will teach you how to use this keys. Ang nagbigay daw ng
knowledge sa sikreto papunta sa kingdom ay yung Ama. Pero yung nagtuturo kung paano gamitin si Christ. Yes. Yun po yung sinasabi ni Kristo dito, partner. Kaya, totoo na ang Panginoong Isus ay sinugo ng Panginoong Diyos para gawin ang mga bagay nito. Kaya sila bilang disciple, tinuturoan ni Christ talaga kung paano gamitin yung mga susi. Paano bumuhay ng patay. Kasi after nung umakyat na siya sa langit, bumuhay na ng patay si Peter eh. Oo, pero nung hindi pa umakyat ang Panginoon, Wala. Mayroon silang pinagpipray, hindi pa gumaling eh. Hindi pa hindi sila nakakapagkasaot pa ng demons. So nakita nila. So nung makita nila kung ano ang ginagawa ng Panginoon, yun ang mga susi. No? Pero nangyari na lang, partner, ano natin, silent tayo kunti. Nangyari na lamang na kapag pagaling sila, nakabuhay din sila ng bayan. Marami silang ginawang miracles. Nung binabaan na sila ng Banal na Espiritu, nung kapangyarihan ng Diyos. Yun doon na nagsimula ang power of the kingdom. Yung talagang assertion of divine power on earth through the apostles. Isang susi din yun. Bakit na-unlock yung bagay na hindi naman nila nagagawa? Kaya nga, sabi niya doon sa silver and gold, wala ako. Pero bibigyan kita in the name of Jesus or in the name of Yeshua. Tayo ka. Tumayo ka. Ayun naman talaga sinabi ng partner. Idalhin ni Yeshua naman talaga. In the name. Because that time, hindi pa naman nabinto yung Jesus na word. Wala pa. So, Yeshua talagang ginamit. Sabi, in the name of Yeshua, Hamasiyak. No? Tumayo ka. Yeah. No? Kaya ang master key, partner, yung pangalan niya. Yeah. Good, partner. Magandang revelation yun, ha? Sa bagay, sinabi naman talaga ng Panginoon yan, John 14:6, no? John chapter 14, verse 6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, anumang gawin mo, hindi yung pakikinggan ng Ama, kundi ka dadaan sa akin. Yes. Ganun yung pagkasabi. Because He is the key. Kaya nga walang salvation kapag wala si Christ. Siya yung master key. Pero kailangan nating maintindihan na ang salvation na yun ay galing sa Ama. Ang problema ngayon, may napapansin tayo, wala na ang Ama. Anak na lang lagi. Anak na lang lagi. Yun ang dapat. So kailangan natin, kaya nga, and this is eternal life, that they may know you. The one and only true God. Yeah. No, this is eternal life. Si Christ ang nagsabi nun, di ba? Siya nang nagsabi. Anyway. Ang iba naman ngayon, wala na. Basta si Christ ang kaligtasan natin. Pero hindi nila naintindihan na nagmumula sa Ama ang kaligtasan. Kasi sabi niya, the authority of heaven and earth has been given to me. Binigyan na siya ng authority. Binigyan siya ng authority na magbigay ng buhay na walang hanggan. Dahil sa authority na yon, nagagawa niya yung lahat ng pinapagawa ng Ama. Kaya ang mga listeners, yun ang master key, ang pangalan niya. At mula naman sa pangalan niya, yung mga keys naman, yung knowledge na kanyang itinuturo. Paano paano tayo maliligtas? Saan tayo maliligtas? Di ba maliligtas tayo kapag naintindihan natin yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yung kanyang pagkabuhay mo. Partner, there are 7 principles of keys. Yes. So, knowledge leads